It came to the pass that the people passed upon him to hear the word of God. He stood by the lake of Gennesaret, and saw the sheep standing in the lake. But the fishermen got out of them and were washing their nets. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little of the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Now when he had left speaking, he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, as thy word, I will let down the net. And when they had this done, they enclosed a great multitude of fishes, and their net brake. And they bring unto their partners which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken. And so was also James and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not, from the henceforth thou shalt catch men. And when they had brought their ships to land, they forsook all and followed him. Speak to your people, Lord God. Enlarge the coast of our understanding, not in times with the wisdom of thy servant, but through the demonstration and the power of the Holy Spirit. This is all what we ask. In Jesus' name I pray. Amen. Please be seated in the presence of the Lord. As you read the passage of scriptures, it speaks about that the obedience is always brings blessings. The Lord's simple request often serve as stepping stones to life's most wonderful blessings. So makikita natin sa hapong ito in our sermon that Simon Peter illustrates what can happen when we say yes to God in a very simple command. So makikita natin that there is what we call a noisy crowd that received the first blessing of Peter's obedience to the Lord. The people could now clearly hear the word of the Lord Jesus Christ. Now, makikita natin, if you go back to verse number 1, tingnan natin yung verse number 1. And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. And so 2 ships, standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their nets. And in verse number 3, and he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him. The word prayed him there, it is asking, or what we call requesting. Ano ang request ng Panginoon sa kanya? Alright. And prayed him, and he would thrust out a little from the land. Ano yon? Yung bangka nila. Kasi on the shore, sa gilid ng na kung saan yung bangka nila, napakaingay ng mga tao. So the Lord Jesus Christ, in verse number 3, his desire is to teach people about his kingdom. To teach about the word of the Father. To preach to them his word. That's why ang gusto ng Panginoon na magkaroon sila ng solitude. In other words, that they have time together with Christ. Alam mo, ang desire ng Panginoon na ang bawat isa ay makinig sa kanyang salita. Kaya kahit sa ating panambahan, makikita natin na hindi maganda na kung saan binibigkas ang salita ng ating Panginoon, nagtitext ka. Di ba, no?
nagchat-chat ka o kaya'y nakikipag-usap ka sa iyong katabi. Because even the desire of the Lord in verse number 3, nakikita natin, and he sat down and taught the people out of the ship. Oh, kita mo? Nagtuturo siya. So there must have what we call a concentration between you and Christ. Because this is the desire of the Lord to everyone. But what's the command? Ano po ba yung command ng ating Panginoon? And prayed him that he would thrust out a little from the land. In other words, ito yung shore, then i-push mo lang doon pagitna. Ang alin? Ang bangka. Upang makasakay ang Panginoon kasama ng mga disipulo. Very simple. Tama? Tama mga kapatid? Are you with me? Gising pa kayo? Amen! Okay. Oh, gising din. Di ba? Napaka-simpleng command, but a lot of simple command. Right, for example, in our lives, napaka-simpleng command. Pero minsan, napakahirap gawin. Tama ba? At the conclusion of the lesson, the Lord said to Peter, "Put out into the deep water and let down your nets for a catch." Kaya makikita natin dito mga kapatid, ang unang command sa kanya is to push from the shore, dadalhin pagitna, ang alin, ang bangka. Very simple. Siguro kung ikaw utusan mo ng Panginoon, baka anong sabihin mo? Marami namang utusan na, baka utusan. Di ba? Oh. Sometimes, because of one man obedience, because he is an obedient one, so therefore, marami ang nakabenepisyo ng kanyang pagsunod. Una, nakikita mo, marami ang nakakinig ng salita ng ating Panginoon. Nakasama doon sa bangka. You see? Even your family someday, your children, if you are obedient to the Lord, they are also considered as the beneficiary of your obedient life to God. Amen? Amen. Ang iyong mga anak, even your family. Oo. Then, not only that, but there's also an opportunity for him. Another opportunity because the Lord had mandated him. Ano yung order ng Panginoon sa kanya? Pangalawa, put out into the deep water and let down your nets for a catch. That is the verse number 4 of chapter 5. That is a second opportunity for Peter to obey. Yan. But this time, Peter may have felt tempted to decline. Bakit, Pastor? After all, he was a seasoned fisherman. Peter was a fisherman. And then yung nagsabi sa kanya that launch out into the deep ay isang carpenter. Jesus was a son of a carpenter. That's why our Savior is a Jewish carpenter. Alam mo pag sinabi mong carpenter, maraming sira-sira sa buhay mo pwedeng i-repair. Tama. Tama ba? Amen. Oo. Hindi lang yung utak mo minsan sira-sira, naayos din. Kapag minsan yung puso mo di tama, inaayos ng Panginoon eh. Amen po ba? Yung isipan natin, inaayos ng Panginoon eh. Di ba yung emotion, sometimes there are some emotional baggages or sometimes our minds are puzzled in many things. Inaayos ni Lord eh. Ang attitude natin eh. Even our perceptions in life, inaayos siya ng Panginoon eh. Kaya minsan pag sinabi mong carpenter, ay my goodness. May sira-sira sa bahay mo. Ako may knowledge din ako sa carpentry. Kaya lang yung problema, instead na yung pako, yung mapalo ko, minsan yung kamay ko na mapalo. Yeah. But ito ba yung uutos sa atin? Ang sabi ni Peter, Lord, we toiled all the night. Buong gabi kaming nangisda. Ni isa, wala kaming nakuha. Sa idiom ng mga Ilonggong, tawag dyan, bisang utod nga ulo sa guno, wala kami sa nakwa. Wagin mi nakuha. Kung sa mga Cebuano pa, wagin mi nakuha kung sa usa. Isa ka bulinaw, wagod. Tinoon. Wala kaming nakuha, Panginoon.
toiled all the night and then pagkatapos wala kaming nakuha. Tapos ngayon araw, uutusan mo kami na mangisda. Mas lalong walang isda. Because Peter is a seasoned fisherman. He was a professional in fishing. He know where the fish are. Alam na alam niya kung saan yung mga isda. At pagkatapos, doon lang malapit lang sa shore. Doon kayo mga isda. Launch out into the deep. Mas lalong walang isda doon. And sometimes in our eyes, it's so impossible, napaka-imposible na magkaroon ng isda sa kanyang pag-iisip, sa kanyang pagkakaintindi as a professional fisherman. He had worked the entire night for catch, but had returned empty-handed. Akalain mo, labor ka ng labor buong gabi, pagkatapos wala ka rin lang nakuha. Oh. Ganyan minsan pag mamuhay ka na, wala pang mandate ng Panginoon sa kanila They're just doing things for themselves. Alam mo, pag gumagawa ka ng bagay na wala sa kalooban ng ating Panginoon, hindi ka mag-successful. Totoo yan, kapatid. Kahit anong, kung sa mga ano pa, ewan ko kung ano yan sa inyo, kung mga sa Bisaya, pag-unsag imong karaskas. Wa good. Maulan ng ingon nga wa, pero may good. Sorry mga Cebuano. Wa na, good pa. My goodness. Peter replied, demonstrate the beginning of a lifetime of faith in God. Alam mo, carpenter siya, tapos tuturuan niya tayo, and was asking him to go fishing again, even we toiled all the night, then wala tayong nakuha. Tapos ngayong araw, tuturuan niya tayo. Have you ever imagined? But for with God, nothing shall be impossible. Peter's reply demonstrates the beginning of a lifetime of faith in God. Sabi ni Peter, as thy word, at thy word, sa iyong salita, dahil sinabi mo ito, Panginoon, gagawin namin. Kahit sa isip nila, walang isda rito. Diba? Walang isda rito. Kasi alam na alam niya because he is a professional fisherman. So therefore, ilaglag niya yung kanyang net doon kahit walang isda. Dahil sinabi ng Panginoon na ilaglag mo yung net mo doon. So therefore, ginawa niya yon. Kahit alam niya na walang isda, sigurado. Sa isip nila, wala. Because they know na talagang hindi yan oras ng mga isda doon sa lugar na yan. But look at the miracle of God. And Peter said, at thy word, I will lay down the nets. That's Peter's reply. And that's also the beginning, a lifetime of faith in God. And he said, Master, we worked hard all night and caught nothing, but I will do as you say and let down the nets. Sinunod nila ang Panginoon at ang lahat ng mga desisyon nila binigay nila sa Panginoon. Lord, bahala ka na. May isda o wala. We will let down the nets. Yun dapat ang puso natin di ba? And sometimes sabihin natin, hindi ko talaga maintindihan si Lord. Alam naman niya na walang isda rito ako mismo, fisherman ako I'm a professional fisherman Alam ko walang isda dito. Ba't talagang gusto ni Lord na talagang ilalan ko yung net dito? A lot of things that beyond your comprehension. Many things in life that sometimes we don't understand why these things happen. But remember that God is an omnipotent God. Amen. He is an all-powerful God. And He is an omniscient God. Amen.
The God that knows the past, the present, and the future. He knows everything. Hindi ba alam ng Panginoon ang sasabihin niya? O sige, hindi ba? You remember during the creation? Walang liwanag ha. Ang sabi ng Panginoon, let there be light. And there was light. Tama? Ang dagat ay walang laman. And God provide fishes in the deep waters. And God created the dry ground. And then sa ganun lang, isda lang, sasabihin nyo ng Panginoon, kahit walang isda, magkaroon ng isda. Sometimes, sa isip natin, Lord, nag-a-apply ako eh. Wala talaga eh. Sa isip mo yan. Ang sabi ng Panginoon, my thoughts are not yours. My ways are not your ways. Saith the Lord. Ang ating paraan at pamamaraan at daan ay iba sa Panginoon. That's why we need to trust God. Sapagkat alam ng Panginoon kung ano ang pinaka-the best para sa atin. But notice what happened as a result of Peter's obedience. Sige na lang, Lord, ilagay ko ito. Lalaglag ko ang net dito. So therefore, because of Peter's obedience, then Jesus demonstrated His power and sovereignty. You see, how the Lord can demonstrate His power in your life if you are going to disobey Him. Are you following? Pag di tayo sumunod sa kalooban ng ating Panginoon, how can you experience, His miracle in your life? You will experience the miracle of God if you are going to obey Him. Obedience is very important for you to experience His power and sovereignty. Peter and his partners may have started the day off thinking their efforts had yielded nothing. Klain mo, wala kayong kuha. Empty-handed. Sometimes ganun ang buhay natin. Kahit anong sipag, kahit anong tiyaga, kahit anong sitwasyon, minsan, listen, empty-handed pa rin tayo. But when God starts to move, His miracle in your life, listen to me carefully, hindi ka magiging empty-handed. Tingnan mo mamaya on how the Lord do great miracle in their lives. But they ended it incomplete. Not incomplete, but in complete amazement. Ano yun, Pastor? Because they pulled in not one but two overflowing boatloads of fish. Nung napuno na yung bangka nila, because they're going to sink, dahil punong-puno ng bangka nila, then anong ginawa niya? Tumawag sa mga kaibigan, tulungan niyo kami. Bakit? Napakaraming isda kaming nakuha. Oh. Look at verse 6. Let's read all together, verse 6. Ready, start. And when they had this done, they enclosed the great multitude. And, wow! Amazing! Amen? Yun bang isip na Peter, walang isda rito. Wala eh. You are just a carpenter, that we are the professional fishermen, and you are going to order us to lay down the net. But at thy word. It's not because he is professional, because he obeyed the word of God. Amen. You see, because of his obedient heart, what happened? They enclosed a great multitude of fishes, and their net break. Sa Ilonggo, pagka ka nag-iisay, ang ilang ang net mo. You see? Hindi ko alam sa Ilocano. Basta alam ko lang sa Ilocano ay naimbag na malim. Look at verse 7. Let's read all together. Ready, start. And they beckoned unto the partners which were in the other ship,
and they should come and help them. And they came and filled both the ships so that they began to what? To sink. Akalain mo malulunod sila dahil punong-puno sila ng blessing. Hindi ba maganda na malulunod ka sa blessing? Amen. Kaysa malulunod ka sa kasalanan? Amen. Amen. Amen po ba, kapatid? Amen. Di ba mas maganda na tayo ay lulunurin sa pagpapala ng ating Panginoon? Amen. Amen. So very simple command. Tama ba? Very simple command. Number 1, obeying God in a small matters is an essential step in receiving God's greatest blessings. Napakasimple lang na command. Suppose Peter had said, "Look, I'm busy cleaning my nets." Kasi nung dumaan ng Panginoon, alright, makikita mo na naglilinis naman siya ng net niya eh. I can't help you because I'm going fishing again tonight because toiled all the night. Last night, wala kaming nakuha. So babalik kami ulit. Pwede siyang mag-alibay eh. Or he could have said, "Why don't you ask to use that other boat? Ibang bangka na lang gamitin mo. Ba't yung akin talaga nakita mo? Bakit ako talaga gamitin mo? Bakit yung akin gagamitin mo, Panginoon?" Diba? Why is it that my property, yun ang gagamitin mo? Bakit akong gagamitin mo? Marami naman dyan eh. Then ikaw ang nakita ng Panginoon eh. Ikaw ang napupusuan niya. Amen ba? Amen. Nagagamitin niya. So therefore, God thinking of you, that God is going to use you out of billions of people. Diba? Out of billions of people, isa kang gagamitin ng Panginoon. The King of Kings and the Lord of Lords. Siguro, pinaka-terrible sigurong bagay, kapatid, na gagawin ng Panginoon sa akin, halimbawa lang sa akin, sasabihin ni Donald Trump, "Why don't you come to United States and work with me? I want you to be one of my assistants." Ano sabihin mo? Siguro mata mo lalabas mo. Amazing. Diba? Tapos sasabihin niya si Jinping, diba? Sabihin ng presidente ng China, "You will work with me. I will hire you. I will use you." What a privilege, tama? And when I was in the forum, nakamusta ko na si Lee. Yung chairman natin dito sa Hong Kong. Yung ating, pinaka-leader natin dito sa Hong Kong, sa government. Si Lee, di ba? Nakakamusta ko siya doon sa forum. When I was invited by the AI of Hong Kong, be one of the speaker of the Hong Kong government when I was invited. Doon ko siya nakamusta. Kamusta pa lang eh. Amazing. Ang kalumok sa kamot pa. Ang akin niya, garas-gas. Tapos kahit sa mga balat nila, sa mga mukha nila. Ayaw pa kaya yung Panginoon ay nakita niya, utusan ka, sabi, gagamitin ko yung bangka mo. Just push it from the shore. A very simple command. Mahirap bang i-obey? No. Minsan sa buhay natin, maraming bagay na mahirap gawin. Mahirap bang sabihin ng Panginoon, "Go ye and share the gospel"? Mahirap bang gawin ang sabi ng Panginoon, "Give and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you"? Mahirap bang gawin yun? Diba? Mahirap bang gawin, read your Bible and pray every day? No. Mahirap bang gawin? If you have problem, call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. Mahirap bang gawin yan, kapatid? Mahirap bang gawin to seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you? Mahirap ba yan? Mahirap bang gawin na pumunta sa church every Sunday?
Or Saturday, if you have your day off. Mahirap bang gawin when the Lord tells us that it's more blessed to give than to receive? Walang problema doon. Ang problema sa atin, ang ating pagsunod sa Panginoon. God requiring us an obedient heart if you want the blessing of God. Obeying in small matters is an essential step in receiving God's greatest blessings. Not only that, but obedience always benefits others. That's number 2. Think of how many people were blessed by Peter's obedience. Dahil sa pagsunod ni Pedro, tingnan nyo, marami ang nakabenepisyo. Alam mo kung ikaw ay masunurin sa Panginoon, hindi lang ikaw ang makabenepisyo pati rin yung anak mo at saka pamilya mo. Even your loved ones. Not only could the crowd see the Lord and hear His lesson, but Jesus Himself also benefited. Bakit? Kahit ang Panginoon nakaupo sa bangka Akalain mo bangka mo yung ginamit? Inupuan ng Panginoon? What a great blessing. Preaching from the boat enabled Him to sit down in a comfort while He spoke. That is in Luke 5:3. Kita natin. Even the friends of Peter also had a very profitable day. Why? Because they listened to the word of the Lord. Hindi lang sila nakabenepisyo sa salita ng Panginoon na sila ay pinagpala. And also they took into vessels so full of fish that both began to sink. Kita mo? Hindi ka lang pinagpala espiritual, pinagpala ka pa material. As a result of obedience. God often rewards others, in particular to those who closest to us, as a result of our obedience to the Lord. Amen, mga kapatid? Amen. Not only our obedience always benefits others, and the last is, when we obey God, we will never be disappointed. Marami sa atin dito, kung sa mga Cebuano pa, pero meron kong suko Marag sa buntag, suko na ko. Diba? Pagkahapon, suko, pagin ko. Isa may naghamig tao, tiawan tayo. Diba? But I want you to understand, sometimes we are disappointed of many things in life. But when we obey God, we will never be disappointed. Peter no doubt assumed that Jesus' fishing instructions would amount to a waste of time. But Peter complied with the Lord's simple request. Christ brought about a miracle that gripped the disciples and experienced the great amazement. Kita mo ang kabutihan ng Diyos sa kanila. The wisest course of action is for us to obey. He can also take our emptiness. Kasi nung pagbalik nila, empty-handed sila What does it mean, Pastor? That speaks of emptiness. Empty. But when we start to obey the Lord, listen carefully, He can also take our emptiness. Whether it is related to finances, or a financial matter, or relationships, or career, and change it into something splendid. God can change everything. Paglagay nila ng nets nila, listen to me carefully, walang isda doon. Because God is a God of miracle. Amen. Even in our eyes, it is so impossible to have fish. But God provides fish. Amen. Remember that He is the creator of heaven and earth. The God whom you worship is the creator of the universe. The God whom you honor. The God whom you obey. The God you put all your trust in Him. He is the God who created everything.
even you. God created you. The same sovereign, omnipotent God who keeps your heart beating, that even the planets orbiting is more than able to handle the results of your obedience. Hindi ka man-disappoint sa Panginoon. Tingnan mo yung blessing ni Lord. Dito tayo mag-close sa verse na to. Ready, start. And they beckoned unto their partners which were the other ship, and they should come to help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. Bakit yung iba, tingnan mo, bakit tumawag sila? Bakit yung kabila empty? At bakit sila puno? Are you following? Oh. Listen, kasi yon ang ginamit ng Panginoon. Are you following? Kaya tinawag na lang yun sila, naging beneficiary na lang yun sila. Yung kabilang bangka, listen to me carefully, naging beneficiary na lang sila ng bangkang ito na ginamit. Amen ba mga kapatid? Amen. Oh. In a very simple command. And when we obey God, we will never be disappointed. Hindi tayo ma-disappoint. Why, Pastor? It's because it is God who gave the mandate to every one of us. And lastly, let us read our quotes. Tingnan natin in the last part. Let us read all together. Ready, start. When you choose to obey the Lord, He will bless you. This is because obedience always leads to Blessings. wala nang ibang pwedeng magpala sa iyo kundi ang Panginoon lang who created everything. And all God's people say, Amen. praise the Lord. Father, we thank you so much for this wonderful afternoon worship service. Thank you for your grace and thank you for your mercy. Thank you for another day. Thank you for your word that gives us enlightenment and always exhort us. Thank you, Father, for your grace and mercy. And it's also my prayer that may your blessings will be upon all your people today. We give you back all the glory, the praise, and all our thanksgiving to you. In Jesus' name I pray. And all God's people say, Amen. Lord, I will give this to